Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Merry Christmas everyone! I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Happy tayo. Pasko na naman mga kabibig. Lalo na sa ating mga OFW dyan na namimiss umuwi sa Pilipinas. Tiis-tiis lang. Pero alam nyo kabibig, si Pangulong Duterte ang may pinakamasakit at pinakamalungkot na Pasko for this year. Grabe. Grabe ang ICC. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na mabisita ng pamilyang Duterte si Pangulong Duterte ngayon na nag-iisa sa detention cell sa ICC. Napakasakit isipin na dating Pangulo ng Pilipinas tapos ginaganito sa loob ng ICC. Grabe ha. Hindi pa nga nabasahan kung ano ang kaso, tapos ginaganito na ng ICC. Ito ba ang tinatawag na International Criminal Court na di umano'y fair justice at humanitarian reason? Para yatang walang humanitarian, hindi kayo for ano tawag nyo, hindi kayo makatarungan, hindi kayo makatao. ICC pinagbawalang pamilya Duterte bisitahin si PRRD sa Pasko. Malungkot na Pasko ng Tatay Digong. So ito ang balita ni Kitty Duterte. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung ano ang panalangin ni Pangulong Duterte? Hindi para sa sarili niya. Hindi siya nanalangin na sana makalabas na ako dito, na sana mabuti ang pamilya ko, ang pamilya Duterte. Hindi yan ang panalangin ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba kung ano ang panalangin ni Pangulong Duterte? Para sa ating lahat. Para sa'yo. Including ka, basher. Sabi nila, ay hindi yan pakikinggan kasi demonyo yan si Digong. Ang bastos ni Digong, binastos ang Panginoon. Wow, sino ka ba? Si Mary Magdalene nga. Diba? If you still remember that one. Kinukutsa siya dahil sa kanyang trabaho. Tapos sabi ni Jesus, kung sino yung malinis, ikaw ang unang pumukpok at bumato sa tao. O ano ikaw, malinis ka ba? Para sabihin mo, hindi mo yung si Digong. Ang sarili mo, nakakahiya ka, Pilipino ka man sana. Tapos ang iniisip mo, yung mabigyan ng hustisya, mga naman. Bakit? May kaso ba si Digong sa Pilipinas tungkol sa ichiki-ichiki? Hindi sana itong mga biktima nagsampa ng kaso sa Pilipinas. Bakit sila natakot? Kung talagang they want justice. Dapat sana sa Pilipinas sinimulan nila. Ito ang mensahe ni Pangulong Duterte para sa ating lahat, including yung mga bashers. Ito na, pakinggan natin mga kabibig ha. Pakinggan natin ang mensahe. Ito na. Ma'am, kamusta daw ang dalaw kay PRRD? Today was good. Today we didn't really discuss much outside of the family. It was focused on the family and who's coming next, which is my sister, the youngest one, 6 years old. I informed him na malapit na siyang punta dito. Hi, tita. And he's very excited. He is looking forward to seeing the rest of the family. It was good, and ayun, we had very touching moments between, father and daughter. Okay. May isa pa. Meron ka bang simpleng inihandang salo-salo kasama si Ma'am Honey at Mia? We haven't planned yet, but for sure we might just, eat outside or look for Filipino food because we are very fond of Filipino cuisine, as in halos yun lang talaga yung kinakain namin. So we might look for someone who cooks sinigang or something to keep us warm. Kailan makakapasok sila Mira at saka si With Mira, I'm sure she will be able to enter after Christmas Day. Now, I do not know what specific day because it depends on their schedule.
So for sure after December 25th. Okay, last na ma'am. May mensahe ba si PRRD sa Pasko para sa mga kababayan natin sa Pilipinas? We had, like I said, we had very touching moments today, and he didn't give a direct message, but he did include everyone in his prayers. In his prayers, he said in verbatim that, Lord, I ask for nothing this Christmas. See? I only ask for my family's happiness, and this part, I don't know how he said it I don't remember how he said it exactly, but the thought is, if there's anyone who is praying for something that will do them good, please give it to them. Something like that. Oh. Kung sino yung mga tao na nagpe-pray para sa kanilang sarili, para sa maging magandang buhay sa kanila, ibigay mo, Panginoon. O, tingnan mo ka, bebe. Napaka-selfless ni Pangulong Duterte. Kahit nandun na siya sa loob ng ICC, ang iniisip pa rin niya ang kapwa Pilipino, ang mamamayang Pilipino. Ang panalangin niya, Panginoon, ano man ang panalangin ng mga Pilipino, ng kanilang sarili, ay sana ibigay mo kung ito ay ikabubuti sa sarili nila. O, tingnan mo ka, bebe, hindi ka pa mahihiya dyan. Diba? Pero yung iba, grabe mag-bash. Oh, yung tatay nyo nasa karton na. Wow. Grabe, no? Hindi na maisip pa na sa panahon ng pandemic, sino nakabong presidente, paano tayo nakasurvive ng pandemic. What if kung si Bangag pa ang nakaupo, makakasurvive kaya tayo? Sobrang dami ng kurakot sa Pilipinas, sobrang daming magnanakaw sa Pilipinas, meron pa kayang perang matitira sa Pilipinas kung ngayon ang pandemic at itong flood control project ng mga anomalies ang nangyari? Isipin nyo, kabibig. Baka puno na tayo ng utang, baka yung buhay ng anak mo, ng apuhan mo, ay may utang pa. Grabe. O, eto na yung mga kabibig, ha. Ito yung Christmas message ni VP para sa ating lahat. So, panoorin natin ang Christmas message ni VP Sara, mga kabibig, sa Office of the Vice President. Let's all watch this together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. There you go, mga kabibig, ang mensahe ng ating Vice Presidente. O, diba? Ang ganda, mga kabibig. Ang mensahe ni Pangulong VP Sara. Oo, tingnan nyo, ha. Grabe ang mensahe ni Vice President Sara Duterte, mga kabibig. Diba? Dapat
Sana noon inisip ni BBM ay magkaisa tayo. Kasi Uniteam. Pero ngayon, Unipink. Puro na lang Unipink. Diba, kabibig? So, mga kabibig, Merry Christmas to everyone. Nakakalungkot lang po ang nangyari ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero, meron tayong pahabol na previews, past videos ni Pangulong Duterte. Kung sino yung na-miss kay Tatay Digong, meron tayo niyan, mga kabibig. Para sa iyo to. Okay, manood tayo kay Pangulong Duterte. Ito na, Pangulong Digong. It's Christmas season, and I would like to greet every Filipino, wherever you are, everywhere, be it in the Philippines or outside, a very happy Christmas and a peaceful New Year. The world, ang ating mundo ay on fire everywhere. I'd like to make a report that the Philippines is still lucky. We are peaceful here and we are trying to fix our lives. I myself would work for a better Philippines. Hindi ko alam kung saan ang swerte ko dadating. But I'd like to assure every Filipino, again, everywhere, that we will strive to make this country peaceful and productive. And may the season bring us joy and happiness. And we expect you to celebrate with us, wherever you are, anywhere in the world, even in spirit. Merry Christmas, and may we have a peaceful New Year. Ay, nakakamiss si Tatay Digong, mga kabibig. Nakakamiss sobra. So, let's pray for Tatay Digong na sana kahit hindi niya kasama ang kanyang pamilya sa pag-celebrate ng Christmas, sana samahan siya ng ating mga yakap at panalangin. Sana someday makakalabas na siya sa ICC at makasama na niya ang kanyang pamilya. Yun lang po, mga kabibig, ang ating Latest Libag today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.